Welcome to Eco Park 2024 in Barangay Caipian, City of San Jose del Monte, Bulacan. This park has been a community gem for a long time and has seen some incredible improvements over the past few months, much thanks to Kagawa Jojo Ranyada. Today we're talking with no other than Kagawa Jojo Ranyada about the Material Recovery Facility, or MRF, here in Eco Park. He will share how this facility is making a big difference in our waste management efforts. So join us and be informed. Good morning. Ito po yung aming MRF. So ito po yung funded ng EMB, DENR. In-improve na lang po ng Barangay Council. Dati dito po kami nagsusorting. Then, pero sa ngayon, kinonvert namin ito into transfer station. After sorting, doon sa sorting area, bali, tinatransfer namin dito. So, ang nakalagay dito namin yung Good Samaritan. Ito po yung mga old clothes na dinodonate ng aming mga kabarangay. Nandito po yung factory returnable waste. Ayan siya. So, dito namin nilalagay after sorting. Ito yung mga assorted papers, white papers. Diyan namin nilalagay. Then dito naman yung mga karton. Then dito, sa portion na to, dito naman nilalagay namin yung mga PET bottle. Okay. Sa PET bottle. Ito po yung aming bulletin board. Ayan. Yung bulletin board, dito nakalagay yung aming everyday schedule of garbage collection sa household namin. Nakalagay dito na by Monday, ang kinokolekta namin ay returnable factory. Then Tuesday, food processing. Then Wednesday, biodegradable. And Thursday, hazardous waste. Then Friday, e-waste. So yung hinahakot lang po ng Lionel, yun na po mga residual waste. So hindi na po kami dito naglalagay ng residual waste. Yan dito sa mga table na to, yung aming mga livelihood program. Livelihood project. Like po nitong mga straw bags. Nakatapo dito na gumagawa ng straw bags yung ating mga parents with disability. Mga homeowners din. Like din po nitong mga basahan. Yan. Mga basahan natin, mga PET bottle, mga flower vase. At the same time, meron din kung like yung mga labor material na ginagawa namin. Doon dinidecorate namin minsan doon sa aming Eco Park. Ito po yung aming mga documents. Ito po yung aming ECA report. Since 2023-2024, yan, binubookbind po namin yan. Nakabookbind siya. Yung ECA weekly report. This one naman ay yung aming clean up drive every Saturday. So yung participants namin, yung mga kawani ng barangay, then all homeowners association, synchronized cleaning yan every Saturday. Natutugunan po namin yung clean up drive, even sa mga sapa, nag-clean up din po kami. Ayan. Ito po yung aming ecological compliance audit ng 2022-2023. Dito po nakapaloob yung aming organized Barangay Solid Waste Management Council na meeting po kami quarterly, 4 na beses sa isang taon. Then yung existence of our functionality ng aming Material Recovery Facility, ito pong MRF. Nagpatayo na rin po kami doon ng isa pang sorting area. Kasi aside from doon sa mga kabahayan na nakasort na, pero mariin po din namin sinusorting para doon sa transfer ng aming mga basura. Dito sa filings ko ay nakapaloob dito yung barangay ordinance on the 3 policies: no littering, illegal dumping, open burning. Then implementation of 3 policies:
Ganon din yung illegal dumping, open burning. Then yung waste collection schedule. Yan yung nasabi ko kanina, quarterly meeting, existence and functionality enforcement team. Yung enforcement team namin, meron po kaming pulis kalinisan na umiikot from time to time sa buong subdivision na siyang nangangasiwa doon sa mga violators. Tinitikitan, ayan, meron po kami dito mga citation ticket sa mga violators natin. This one. Yan po, ito yung listing ng citation ticket. Ayan. May ticket po tayo. Tayo po ay deputized ng City Environment Office. So kaya yung ating police kalinisan ay nakakapag ticket sila sa ating mga violators. Then meron po tayong barangay ordinance. Ito po yung tinatawag na kautosang pambarangay na nauukol sa komprehensibong pamamahala ng basura. So ako po yung author nito, adapted po doon sa ipinapatupad ng City Ordinance. So naka-jive po kami doon sa City Ordinance para parehas yung pamamalakad sa city, then dito po sa aming barangay. Then ganun din po yung practices namin sa segregation. So may policy tayo na no segregation, no collection. Yes. So then meron din po tayong mga best practices na ginagawa sa barangay para ma-divert o meron diversity ng ating mga basura. Ayon po doon sa Batas 9003 ay kailangan nasa 25% yung ating itatapon na lang. So, pinag-iisipan namin kung paano namin maisasagawa yon. So, nag-isip kami kung kaya nakapag-research kami ng isang company. Ito po yung tinatawag na pera palit basura. Ito yung tinatawag namin si Aling Tindera. Si Aling Tindera, meron din po kaming schedule niyan for hauling. Ayan. Hino-haul siya ng aming contact na company. Then, meron po kaming record sa lahat ng hino-haul po nila. Si Aling Tindera, pag nabenta po namin ito doon sa hauler or binayaran ng hauler, ito po yung ginagamit namin dito naman kay Basura ni Juan Palit Kalakal. So si Basura ni Juan Palit Kalakal, bali naka-record din po yan. So ito po kasi yung ginagawa namin. Meron po kaming schedule every Wednesday na pumupunta dito yung aming mga kabarangay. Ipinapalit po nila ng ating mga prime commodities. Yes. So kaya meron po kami ditong parang grocery. Ito siya. Yan. I see. Okay. Pinapalitan namin kung gusto nila coffee, noodles, Meron yung talaga. mga dilata, Yeah. cup noodles, ayan siya. Cup noodles, then biscuits, tapos mga shampoo, sabon. Meron din. Ayan. Mga vinegar, mga suka. Opo. Naubusan lang ako ngayon ng rice. May rice pa siya. Then, ayan, meron din po kami ditong medicine kit para doon sa aming mga empleyado, sa aming mga ecoman, kung nasusugatan sila. At the same time, binibigyan po namin ng vitamins para healthy sila. Yes. Yun, meron din po kaming palit semento. Yes. Ayan. Sa kasalukuyan, natatanggap lang po namin ng 30 bags of cement from City Environment Office. Ito po yung program ng ating City Mayor, Mayor Arthur Robes, na ipunin lahat ng mga plastic, na yung mga plastic na pwedeng ipanggatong sa gumagawa ng semento. So kaya meron kaming maraming semento ngayon. So ang purpose namin dyan ay ipapasemento na naman namin ulit yung
aming harapan ng sorting area para hindi na siya nagpuputik. At the same time, pwede rin yung aming mga kabarangay or homeowners association na nakikipag-cooperate para dito sa programang Palit Semento. Then meron din po kaming household composting. Ayan, si household composting, yung kanilang mga kitchen waste, kinocompost na lang po nila ito. Sila gumagawa nito, then ginagawa nilang fertilizer sa kanilang household. So ito yung aming adapters doon sa gulayan sa pamayanan. So yung gulayan sa pamayanan namin nandun po sa kabila, kasama yung doon sa may sorting area. At the same time, nagko-collect din po kami ng biodegradable sa kabahayan. Pagdating dito sa MRF, doon sa sorting area, meron po kaming doon, bio-shredder. Yes. Opo, sinisred namin po ito, and after that, pagka-shred, nilalagay namin doon sa composting area. Then after 21 days, hina-harvest namin. So every day, naglalagay kami ng 2 balde doon sa tank ng aming biogas. So si biogas, ito po ay nagpo-produce ng methane, kaya yung consume namin para sa gasol or M-gas, hindi na kami bumibili dahil doon na po kami nagluluto. At the same time, niluluto din po namin doon yung coco peat na pinagpapatubuan namin ng mga binhi, and doon din namin iniluluto yung ipinapakain namin doon sa mga aso na nahuhuli namin sa mga kabahayan. After na ilang days ay isinusurrender na namin sa City Veterinary Office. So yung kinakain nung aming mga nahuhuling aso, kino-compute din namin ito para sa waste diversion. Then doon sa aming biogas, nakakapag-produce din kami noong sludge na water. So yun yung nagsisilbing parang pinaka foliar fertilizer. Pinamamahagi din po namin ito sa aming mga adapters sa mga household. Then ganun din yung aming mga solid waste collection. Meron kaming MOA sa isang junk shop. So yung lahat ng mga returnable factory waste ay doon namin ibinibenta. Siguro nakakaipon na din po kami ng pera na sinusurrender namin sa aming treasurer. So this coming October, para sa aming Barangay General Assembly ay nag-launch po kami nitong programa, Malinis na Pamayanan, Malasakit ang Kailangan. Then ito po yung Clean and Green Project, and may binibining Kaypian Environment. So yung paglalabanan nila sa binibining Kaypian Environment, basura, hindi pera. So padamihan sila ng basura, kikiluhin namin, then yun po yung point system nila para manalo. So sa October, coronation night nila, may premyo din po sila. Yung mananalo, magkakamit ng 10,000. Aside from that, meron din po kaming 3 categories sa mga homeowners association and neighborhood na lumahok sa patimpalat ng Clean and Green Project. Ito po yung tinawag na Go Green, Heart Green. So, yung ating mga criteria, malinis na pamayanan, may gulayan sa pamayanan or communal garden or urban gardening, then yung binibining Kaypian Environment. So, kailangan malinis na harapan ng magkakapitbahay, may sariling material recovery, yung lahat ng mga homeowners association, malinis na mga kalsada, kasama po ito yung sa road clearing,
Then may sariling street sweeper at ecoman sa lahat ng mga homeowners association. Then sa gulayan sa pamayanan, may gulayan communal garden or gardening, urban gardening sa lahat ng space ng kanilang mga homeowners association para hindi tinutubuan ng mga damo. Then, yon, category pa rin, may pagtutulungan sa pamayanan, may inobasyon, at may mga halamang green leafy veggies, may putong gulay, halamang gamot. Ayan. Then, yung binibining kaipian environment, ito po ay tatampukan ng 12 years old hanggang 20 years old. So, yan po yung aming mga programa. At the same time, yan, sa Eco Garden naman po, ito po yung programa ng DILG na nakaakibat dito sa solid waste. Ito po yung hapag. No? Si hapag naman ay tinawag namin gulayan sa pamayanan. Si gulayan sa pamayanan, ayan, meron po kaming everyday. May Eco Garden diary po kami. May seedling dispersal. May record po kami dyan. Ayan, sa mga nabibigyan namin ng mga seeds at yung aming mga adapters sa pamayanan. Meron din po kaming monitoring sa harvest. Kung ilan na po yung aming na-harvest, kompleto po ito, kung ilan na at saka kumikita ba o nalulugi ba. So far naman, as of now, ay may cash on hand kami na 4,916 doon sa aming Eco Park, Eco Garden. Labas na po lahat, pati puhunan. Ayan, ito din po yung mga documents. Minsan, nananalo po kami sa gulayan sa pamayanan sa City Agriculture Office. So kaya meron kaming project proposal na in case this year kami pa rin yung mananalo, meron na kaming proposal. Yung proposal namin ay sustainability, then yung pagpapalago ng aming mushroom production. Then next proposal, ayan, worth 100,000. Meron po kami enhancement doon sa aming nursery para masuportahan namin plant dispersal yung aming mga adapters. Then third proposal po namin ay worth 300,000. Para naman po ito sa 3 adapters kami magpipinance nung kanilang mga gulayan sa kanilang community. All programs, ito po yung programa. Nagpapatawag kami ng mga residente ng barangay para i-discuss yung mga programa sa barangay, sa gulayan sa pamayanan, at the same time ang solid waste management. Ito din po yung sa cost and return last year. So ang kinita po namin nung last year, ang income po ay 14,643 sa aming gulayan sa pamayanan. Meron din po kaming ginaganap na Pinakbet Festival. Ang Pinakbet Festival namin ay hinango doon sa mga iba't ibang tao na lumipat dito sa Barangay Kaipian. So pinagsama-sama, kaya na iba-ibang lugar, dati hindi magkaintindihan, pero ngayon nagkasundo na sila, kaya matagumpay yung mga programa ng barangay. So sa Pinakbet Festival, yun, pinaghalo-halo rin na gulay para sa pa-contest ng aming pamayanan sa lahat ng nakapaloob sa Barangay Kaipian. Bago po namin na isakatuparan, syempre, hindi po tayo maisasagawa ang lahat ng programa kung wala pong ordinance. So meron tayong ordinance sa ating Eco Garden, resolution, ayan, establishing Eco Park sa Barangay Kaipian. Ito na po siya, Eco Park and Eco Garden. Ito po yung kasaysayan ng gulayan sa pamayanan kung kailan po ito naitatag at saka
Dati po, naitatag ito since 2004, naitatag na namin yung gulayan sa pamayanan, pero sustainable yun, continuation. Hanggang ngayon, meron din pa rin po kami at mas lalong pinag-iigi yung aming gulayan sa pamayanan. Kasi kami po ay naniniwala na sa hapagkainan ay dapat meron tayong makakain. Ito rin po yung aming documents. Mag-umpisa sa first cultivating ng lupa, first harrowing, ayan, tapos sa pagtatanim, then yung sa mga organic fertilizer, hindi po kami gumagamit ng pesticides. So nagpo-produce po kami ng organic fertilizer like yung FPJ. Ito po yung fermented plant juice, yung mga pinaghalo-halong halaman sa nakapaligid lang dyan, kangkong, mga ipin-ipin, saha ng saging, yun po yung ginagawa namin. Then molasses, pinaghalo-halo. Meron din po kaming yung mga pinaghalo-halong prutas. Yung isda, hasang ng isda, bituka, hinahaluan ng molasses, tubig. Then 1 month, pag fermented na siya, sinasala namin, yun po yung ipinandidilig namin sa aming mga halaman. Yung mga nakukuha din namin doon sa biogas, yun po yung ipinandidilig din namin. Yan po yung paggawa namin ng concoction, 3. FPJ, fermented plant juice. Ito na po yung mga harvesting namin. Harvest. Na-harvest. Ayan. Herbal plants. So dito nga po sa herbal plants namin, ang itinatanim namin yung mga rare. Kasi yung ibang mga herbal plants ay common. So sa amin, ang itinatanim namin ay rare. Gaya po nitong kutsay. Mostly wala nang nagtatanim ng kutsay. Yung pandan, may tanlad, may leeks, at saka may stevia po kami dito para doon pwede sa diabetic. Ayan, ito na po yung distribution. May distribution kami ng mga seeds, plants na buhay na. Dahil po doon sa El Nino, ang amin po ng barangay at council ay nagsagawa na magpa-install ng deep well. So suitable po kahit may El Nino, suitable yung pandilig namin sa aming mga halaman. Nakakapagbigay din kami ng mga organic fertilizer sa aming mga adapters, sa mga homeowners association. Ayan siya. So, ang population po ng Barangay Kaypian ay nasa 45,000 inhabitant. Then meron po kaming 14,000 na household. Yan po yung pinagsisilbihan namin dito sa Barangay Kaypian. Yan po yung kabuuan ng aming reports. Maraming salamat and God bless. Thank you, Kagawad Jojo Ranyada, for your comprehensive report on the Eco Park and the material recovery facility under your care and guidance. I have a few follow-up questions, starting with what exactly is a material recovery facility? Ang MRF po ay nagmula sa ating batas na RA 9003 na ang lahat ng mga barangay ay inuobliga na magkaroon ng ganitong fasilidad. So ang MRF ay ito po ang isang facility na pinag-iimbakan ng mga basura na kayang i-recover o i-recycle. So ipinapaliwanag natin sa mga mamamayan na ang MRF ay hindi basurahan. Kasi dati, ang interpretation nila, dahil itinatatag natin yung MRF, ay basurahan ang kanilang iniisip. Pero, in the first place, hindi po siya basurahan. So ito yung mga basura na pwede pang i-recycle, i-recover, ibenta, o ma-recycle, o magamit pa rin natin. Actually dati, tinatanggap namin yung
yung mixed waste, halo-halong basura. Nung hindi pa natututo yung ating mga kabarangay o yung sa community, tinatanggap natin itong halo-halong basura. So, after namin makolek sa kabahayan, ay dinadala namin dito sa MRF, which is meron po kaming sorting area. So, meron tayong Ecoman na train sila, tinuruan by category ng ating mga basura. Kasi dati, ang alam lang ng paghihiwalay ng basura, nabubulok at hindi nabubulok. Pero afterwards, naging 5 category na yung ating basura. Ito po yung returnable factory, co-processing, yung biodegradable, then yung hazardous waste, and yung residual waste. So itong yung tinatawag na returnable factory, ito po yung mga naibibenta sa junk shop. Then yung co-processing, ito po yung basura na with potential, gaya po nitong mga plastic na iba na pwedeng magamit doon sa mga gumagawa ng semento, ipinanggagatong nila. So nag-come up dito na nagkaroon ng programa yung ating mayor. Ito nga po yung palit semento. Then si biodegradable naman, ito po yung galing sa kitchen ng ating kabahayan na pwedeng maging fertilizer. So, meron siyang required na biocomposting. So, doon ilalagay lahat ng mga kitchen waste. Tapos, afterwards, pag na-decompose na sila, yun yung itinuturo na ilalagay sa halaman para sa organic fertilizer. So, yung mga hazardous waste naman natin, bali dati ay dinadala po namin ito sa isang treatment facility. Doon sa ating city hospital, may isang facility doon. Iti-treat muna siya tapos bago siya i-dispose. I see. Okay. Then yung residual waste, so doon napupunta na yon sa landfill dati. At saka ngayon, nagkaroon na tayo ng isang hauler which is provided ito ng city government. So, si residual, sila na po yung nag-haul, sila na naghahakot, hindi na po napupunta sa MRF. Then, hanggang sa ngayon, wala na po kaming residual waste dito sa aming MRF. So, lahat na po ito, kung hindi man ma-recycle, ay napupunta na doon sa junk shop. May MOA din po kami sa junk shop na napag-isipan namin yung ating mga yung waste diversion. So, dito na tayo magkatapos. So overall, Kagawad Joe, MRF plays a vital role in promoting environmental sustainability. So how do they do this? Can you explain briefly kung paano nakakatulong yung MRF sa pagpo-promote ng environmental sustainability? Napakalaki ng role ng MRF para sa ating environment dahil napoprotect natin yung environment sa ating lugar sa pagkukumpuni ng maayos na basura at hindi ito halo-halo at saka napupunta siya sa magandang paraan. So nakakatulong sa ating mga community dahil binebenta nila o binibili namin yung kanilang mga basura. Ultimong balat ng candy, binibili namin sa kanila. So napakaganda ng rapport o tulong sa community kahit bata nakikipagtulungan dito. Actually, RA 9003, siya po yung batas. No? Hindi lang siya executive order, kundi batas sa buong Pilipinas na ipinapatupad tungkol nga po sa pag-aayos ng basura. Even sa mga water waste at saka yun nga, nire-require talaga ang lahat ng LGUs, barangay na ipa-implement itong batas na ito para doon sa ating mga kababayan na mga nagtatapon lang kung saan-saan. So kaya na-implement itong batas na ito para makontrol o ma-recover yung lahat ng mga
mga basura para manatili yung ating kalikasan ng maganda. Dito sa batas na ito, may kaparusahan doon sa ating mga violators. Then syempre, dahil nga demokrasya naman tayo, hindi naman lagi natin na hulihin na lang sila ng hulihin. Kung kaya pinapaliwanagan natin sila na ganito lang yung gagawin, i-divert lang natin yung basura, iaayos lang natin. Yun, unti-unti silang napapakiusapan at unti-unti na silang sumusunod. So, yung 25% na hinihingi doon sa diversion ng basura, sa palagay ko nakakamit naman. MRF is found in Eco Park. So, can you explain to us the operational structure po ng MRF that is within the Eco Park? Okay. Actually, yung aming MRF ay kasama dito yung Eco Park. Meron kaming 2,400 square meter na lupa donated by NGCP. Then bago po namin ito ginawa, syempre may ordinance po kami na ginawa para dito sa buffer zone ng Barangay Kaypian, which is ito na po yung Eco Park. So si Eco Park, dito po matatagpuan, meron po kaming fish pond, then mga recreational na mga pwedeng magpa-picture ka dyan. At the same time, dito din na ilagay yung material recovery facility funded by the EMB, the ANR, inayos ng Barangay Council Pinaganda. At the same time, dito rin matatagpuan yung aming Gulayan sa Pamayanan, which is ito po yung program o project ng DILG para sa kapagkainan ng ating mamamayan. So dito na lahat nakapaloob, kaya aside doon sa solid waste management, nandito na rin po yung sa agriculture. At the same time, we are converting it into tourism o magiging turismo ng Barangay Kaypian. So yung operational dito sa MRF, meron kaming sorting area and then meron kaming mga ecoman na siyang nangangasiwa to segregate sa mga basura. Although segregated na siya from household, may facility na divider na doon ilalagay kung returnable factory siya, kung mga lata, bakal, papel, and yung e-waste. Yes. Yun. Yung e-waste natin ay ito po yung mga gadgets like refrigerator, computer, na mga sira na ayaw naman nilang ibenta. So dinadala dito sa MRF para meron naman agency na kumukuha nito. After ma-segregate na namin, so meron kaming contact with MOA sa mga junk shop. So doon namin ibinibigay o ibinebenta sa junk shop. Then ito nga po si Aling Tindera o si Hope na kinukuha yung lahat ng mga uri ng plastic na hindi nabebenta sa junk shop. So wala siyang tapon yung lahat ng basura. So ang waste diversion ay ito po yung basura na para hindi lang siya mapunta lahat doon sa hauler, hindi mapunta doon sa hindi na mapakinabangan. So para ma-divert siya, so kaya nga nag-isip tayo na magkaroon nitong programa ng basura ni Juan, Palit Kalakal, para yung ating mga household ma-encourage na huwag nilang itatapon yung mga basura na pwede pang mapakinabangan sa hauler as ginagawa na lang nilang residual. Kaya nire-recover namin. Ito yung instead na matapon, na ibebenta pa, nagkakaroon pa ng pera. So nare-recover siya. Ganon din si Aling Tindera, which is na yung mga ultimong balat ng
candy, sachet ng mga shampoo, or basura na hindi na mapakinabangan na hindi rin nabibili sa junk shop pero binibili ni aling tindera. So wala tayong tapon. So yan yung mga tinatawag na waste diversion. Then syempre yung ating biodegradable, ultimo yung mga tinabas na dahon, mga damo-damo. Kinikilo po namin yon para matimbang siya. So mai-report namin kung ilang kilo yon. And aside from that, yung animal feeding, yung mga pinapakain nila sa alagang hayop, aso, ganyan, baboy, or yung sa pusa. Kasi halimbawa, sa isang household, dalawa ang kanilang alagang aso, ilang kilo ba nakakain nun per day? So, dapat nako-compute din yun. Yun din po yung diversion din. Waste diversion din siya kung tawagin. So, si Good Samaritan, yung mga old clothes nila na hindi na ginagamit pero pwede pang mapakinabangan, hinihingi namin dito sa MRF. Then, meron kaming mga indigent families sa aming mga barangay health worker. Humihingi kami sa kanila kung meron silang nakikita sa kanilang mga household ng indigent. So, pupunta dito, then pinapapili namin kung anong gusto nila doon na mga pwede pang isuot ng mga damit. Then aside from that, yung mga kababayan natin sa ibang lugar na nasusunugan, nababagyo, yun, ipinapadala po natin ito. So, kaya tinawag na Good Samaritan dahil Bible verse siya. Ano ba yung ginagawa? Na tulong sa pagtulong sa mga nahihirapang mga kababayan. So kaya ito po yung programa natin. Waste diversion. Waste diversion. So, palit semento is also a way of waste diversion. Is that Yes. a Good Samaritan? Waste diversion din si palit semento. Ito naman si palit semento. Ito naman yung mga plastic, malalaking plastic, yung like doon sa mga tindahan na pinaglalagyan nila na yung mga bulky na plastic. So, ito po yung ibinibigay namin doon sa gumagawa ng simento, like Holcim. Yan. Si Holcim, ipipick up nila dito yung mga plastic, then yun daw yung ipinanggagatong nila para sa pag-produce nila ng simento. So dahil nga marami kaming naibibigay ng mga plastic, ayun, nabigyan kami ng maraming simento. Okay. Thank you. So, yung mga 4-piece, na mga ladies sa 4-piece, they usually donate plastic in exchange for money. Is that right? Yes, yung 4-piece natin, so sila po yung ating na i-connect dito sa sa aling tendera. So iniipon nila by cluster, kino-collect namin sa kanila, tinitimbang, then binabayaran namin sila in return. So nakakadagdag din ng panggastos sa kanilang organization. At the same time, sila din yung aming mga contact din sa livelihood. Livelihood, then yung ating mga parents with disability, mga organizations, old MRF na bigay sa atin, funded ng EMP, ay dito namin ginaganap yung mga programa para sa livelihood. Can you please explain to us the process of biogas composting and how it's utilized in your MRF? Yes. Actually, napakatagal naming inaral itong biogas. So, it makes 2 years on the making si biogas kasi siyempre hindi naman kami expert dito. Then, yun, na-research namin through EMB din. Then, City Environment Office, na-contact namin ang isang engineer kung paano mag-compose nitong biogas. So,
ayun, naisa katuparan namin na magkaroon ng mag-put up ng biogas. Ang process nito, bali yung base niya ay yung animal waste. Then afterwards, yung lahat ng biodegradable kitchen waste ng ating mga kabarangay sa komunidad ay pag pinipick up namin siya, kaya dati sinachop-chop lang namin siya bago ilagay doon sa aming communal composting. So, siyempre afterwards, nagkakaroon ng mga researching. Yun, nakabili kami ng bioshredder. So, si bioshredder, bago namin i-compost, igigilingin muna, then i-compost sa aming communal composting. So, afterwards, mga 21 days, yun, pag decompose na siya, ipinapakain namin sa biogas. After nung ma-install yung biogas, siguro mga 3 months. Minsan, nandyan na yung kabako kasi siyempre, pinondohan yan. Tapos, akala ko hindi namin mapapaningas. Pero, nung napaningas namin hanggang ngayon, parang proud kami dahil ito na yung pinaka-programa namin na hindi na mawawala dahil lang sa basura, dahil lang sa mga biodegradable. And dito na kami nagluluto. At the same time, yung leakage nito nakakapag-produce kami ng foliar fertilizer. So bakit namin nasasabi na foliar yon? So, na-test po namin sa aming mga halaman. Mabilis mamulaklak, mabilis mamunga. Dahil nga galing yun sa mga fermented na mga vegetable din. Kaya, we are encouraging na yung ating mga ibang mga barangay, nearby barangay, minsan sila dito, naglalakbay araw para ma-share namin kung paano ito tumatakbo yung biogas. Actually, si Gulayan sa Pamayanan ay isa rin programa ng ating Mayor Arthur Robes na naniniwala siya na kailangan kahit subdivision na yung ating barangay, maraming subdivision, kailangan na magkaroon pa rin ng mga ganitong programa yung Gulayan sa Pamayanan para meron pa rin tayong pagkukuhanan ng mga gulay sa hapagkainan. So, inadapt po ito ng barangay. Pinag-iisipan namin na masustain itong programa na ito. So, hanggang ngayon, sustainable naman, especially yung ating City Agriculture Office ay naglulunsad ng mga programa. May competition, pati yung ating mga homeowners association na-adapt na rin. Ito po yung aming tinatawag na adapters. Then sa ngayon ay programa na rin ng ating Department of Interior and Local Government o ang DILG. Ito yung tinawag na hapag. So, nakapaloob din dito. So kaya tuloy-tuloy, continuous yung aming paghahalaman. Meron kaming 3 farm worker na nag-aasikaso dyan. Then, every Friday, ang street sweeper, na tumutulong siya. Yung iba namin mga organization, student, ini-encourage namin na pumunta dito sa aming Gulayan sa Pamayanan para makita nila, para ma-adapt nila yung kung ano yung process na ginagawa dito. So, nakukuha naman nila. Then, sinusuplayan namin ng mga fertilizer yung ating mga adapters, yung ating mga homeowners, mga individual household. Binibigyan namin sila ng mga seeds na pananim, tapos fertilizer, yung mga coco peat, mga ganyan. Tapos yung mga fermented juices namin dyan. So, ganun lang po.
para continuous yung yung programa. Sustainability yung nais namin. At the same time, malasakit. Maraming salamat, Kagawad Jojo Ranyada, sa iyong komprehensibong ulat tungkol sa Material Recovery Facility, Eco Park, at ang papel ng barangay sa pagsusulong at pagpapanatili ng mga programang ito sa ilalim ng gobyerno. Pinahahalagahan din namin ang iyong mga pahayag tungkol sa mga paparating na kaganapan at programa na sinusuportahan ng Konseho ng Barangay sa pangunguna ni Punong Barangay Zosimo Lorenzo at ng buong Konseho ng Barangay. Tunay na kahanga-hanga ang inyong dedikasyon at pagsisikap.